Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat at nasa ika-21 araw na tayo sa buwan ng Pebrero 2024. Kumusta naman kayo at ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. At pagsisikap na maging mabuti palagi ang ating mga ginagawa, tayo, ang ating kalusugan, at maging mabunga ang lahat ng ating mga pagsisikap. Sa araw na ito, pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Pakinggan natin ang ating Ibanghilyo at pagnilayan natin ng mabuti kung ano ang napakagandang mensahe, ano ba ang salita na nakatawag pansin sa akin. Ang ating Ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 34, 9, 1. At ang sabi dito, Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it. What profit is there for one to gain the whole world and profit his life? What could one give in exchange for his life? Whoever ashamed of me and of my words in these faithless and sinful generations, the Son of Man will be ashamed of whom he comes in his Father, glory with the holy angels." He also said to them, "Amen, I say to you, there are some sitting here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come in power." Mga kaibigan, napakaganda ng ating pagdinilay sa araw na ito at ang mga pagbasa ay talagang hinahamon tayo na magbigay kahalagahan sa paggawa ng kabutihan at sa pagsunod sa misyon ni Kristo. Kaya nga sabi niya, kung sino man ang tumalikod at kalimutan ang kanyang pansariling pangangailangan at sumunod sa kanya at pasanin ang kanyang cross, ay talagang magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, ano ba ang makukuha ng tao kung nasa kanya ang lahat dito sa sanlibutan? Alam nyo, may mga tao minsan na sakim. At sa sobrang sakim, inaabuso nila ang karapatan ng kanilang kapwa. Halos lahat gusto nila mapasa kanila. Ang para sa kay Juan ay kunin nila. Pero sabi ng Panginoon, ano ang makukuha mo doon? Sa akin lang mga kapatid, at the end, sa bandang huli, lahat tayo ay babalik at haharap sa Panginoon. Wala tayong madala misingko. Ang dami ng ating ari-arian, napakaganda ng ating bahay, marami man tayong pera sa bangko. Isa, wala tayong madala. Ang madala lang natin sa pagharap sa Panginoon ay ang kabutihan na ginawa natin. Tanungin tayo ng Panginoon, ano ba ang ginawa mo? Siguro tayo lang ang nakakaalam noon. Kaya dito sa ating Ibanghilyo, talagang hinahamon tayo ng Panginoon na maging mabuti, maging masigasig, maging tapat at maging totoo sa pagtugon sa misyon na sana yakapin natin itong cross ni Kristo at sumunod sa Kanya. Sana wag lang din natin isipin ang ating pangangailangan,
kundi ang pangangailangan din ng ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Butihing Ama, sa aming paglilingkod sa iyo, turungan mo kaming maging tapat. Maraming salamat sa mga biyayang ibinuhos mo sa amin, kahit alam namin hindi kami karapat-dapat ng mga ito. Hiling namin, nagabayan mo kami sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.